Boss, maligayang pagbabalik sa pagdiriwang mo pagkatapos mong makalaya. Pinakita ni Duyong ang video ng kapatid niya. Ang kanyang alagad at nobya ay niloloko siya ng todo. Bago pa man, pagkalaya niya, naipadala na niya ang dalawang ito sa kabilang buhay. Iyon ang kahihinatnan ng mga nagtaksil sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na may isang abogadong mabait na nagpaplano para pabagsakin siya, at ang bida, si Dong-soo, ay isang abogadong matino at mabuti. Halos araw-araw siyang bumibisita sa mga bilanggo, at pagkatapos ay hikayatin silang gamitin ang mga serbisyo ng kanyang abogado. Ang ginagawa niyang ito ay hindi nagustuhan ng mga kasamahan niya sa industriya. Pero balewala kay Dong-soo ang lahat ng sinasabi nila at hindi niya ito pinapansin. Hanggang sa isang araw, ipinakilala ng kapatid niya sa kanya ang isang malaking kliyente. Isa itong leader ng isang sindikato. Kasalukuyan siyang nakakulong. Dati siyang profesional na manlalaro ng baseball. Marami ang humahanga sa kanya. Pero sa isang laro, nang hindi siya paboran ng referee, hindi nakapagpigil si Duyong at gumamit ng dahas sa taong iyon pagkatapos ng iskandalong iyon. Ang kanyang profesional na karera sa sports ay tapos na. Pero ang magaling, kahit saan mo ilagay, mabubuhay. Ilang taon pagkatapos ng iskandalong iyon, mabilis siyang naging isang kilalang gangster. Masyado pang ang mayaman. Halos lahat ng mga establishmento sa kalye na ito ay pag-aari niya. Ngunit kamakailan, nagkamali siya ng hindi sinasadya, kaya nakulong siya. Gusto niyang kunin si Dong-soo para maging abogado niya. Ngunit sa unang pagkikita nila, biglang binato ni Duyong ang baseball. Dahil kay Dong-soo, halos tumigil ang puso niya nang magkaharap sila. Naniniwala pa rin si Dong-soo na ang trabaho niya ay subukang tulungan ang kanyang kliyente na makalaya sa kulungan. Pero hindi niya inaasahan na ipapaimbestiga sa kanya ng preso ang nobya nito. Dahil naghihinala itong niloloko siya, hindi pumayag si Dong-soo dahil alam niya na may mamamatay kapag ginawa niya iyon. Pagdating niya sa gate, binigyan siya ng gwardya ng isang itim na plastic bag. Pagbukas ni Dong-soo sa plastic bag, nakita niya ang 10 million won sa loob. Mukhang mahirap itong lutasin. Balak ni Dong-soo na bigyan ng kanyang nakatatandang kapatid ng 10 milyon. Pero ayaw naman daw nitong tanggapin. Nang umuwi siya ng gabing iyon, nabasa niya ang isang anonymous na text message sa cellphone ng kanyang asawa. Ang nilalaman ng text message ay talagang ikinagalit niya. Hindi niya akalain na manumalastiya ang kanyang asawa sa trabaho. Ipinaliwanag ng kanyang asawa na akala niya ay wala ang kanyang manager ng gabing iyon. Kaya pinuntahan niya ito para linisin ang bahay. Hindi niya akalain na pagbukas niya ng kwarto, nandoon na pala ito at naghihintay sa kanya. Buti na lang at walang masamang nangyari, at nakatakas ka. Kaya pala ikaw ang umutang sa manager na yon, 10 milyon para sa nanay mo. Kaya ayaw mong sabihin sa asawa mo, dahil alam mong naghihirap din siyang maghanap buhay. Tapos, nang malaman niyang nagtitiis ka ng mag-isa, kinabukasan, dinala ni Dong-soo ang 10 milyon para harapin ang manyak na manager. Ibinagsak niya ang pera sa mesa at binyantaan ang manager. Mananagot ka sa lahat ng ginawa mo. Pero si Dong-soo ay tumalikod at lumayo ng ilang hakbang. Narinig na naman niya itong sinisiraan ng asawa niya. Sino ba naman ang nakakaalam kung baka raw mangakit pa ito ng ibang lalaki sa hinaharap. Hindi na makapagpigil sa galit. Kumuha si Dong-soo ng bat ng ping-pong at lumapit dito. Nang itataas na ni Dong-soo ang bat para ihampas, doon naman sumagi sa isip niya ang boses ni Duyong. Mas simple ang mga bagay kaysa sa iniisip mo. Sa huli, malakas na hinampas ni Dong-soo ang bat sa mesa at umalis. Pagkatapos, pinuntahan ni Dong-soo si Duyong sa kulungan, at nagdesisyon siyang makipagtulungan sa kriminal na ito. Iyon din ang pangyayaring bumago sa kanyang kapalaran. Ang trabaho ni Dong-soo ay subaybayan ang girlfriend ni Duyong, para malaman kung talagang niloloko siya nito. Sa huli, nang gabing iyon, nakita ng magkapatid na Dong-soo ang girlfriend na naglilibang sa isang nightclub. Dahil hirap silang hanapin ang target, kailangan nilang bantayan ang bawat galaw ng babae. Kahit pagpunta sa banyo, hindi pwedeng palampasin. Nang bisitahin ng isang alagad si Duyong sa kulungan noong araw na iyon, nakita niya ang mamahaling relo sa kanyang pulso. Naintindihan niya agad ang problema. Kaya pala ang tagal bago niya ako iligtas. Lumabas na pinlano niya palang mabulok ako sa kulungan, habang buhay na akong makukulong. Noong mga panahong iyon, ang magkapatid na Dong-soo, matapos matuklasan ang pribadong tirahan ng kanyang kasintahan, ay palihim na pumasok sa bahay para magkabit ng camera, pero nang maghanda silang umalis, natuklasan din nila sa kwarto ang isang lalaking may sakit na nakahiga sa kama. Hindi ba't siya yung dating leader ng gang na pinamumunuan ni Duyong? Kinabukasan,
nakakuha si Dongso ng ilang impormasyon tungkol kay Do-young mula sa kanyang kaibigan. Lumabas na hindi pala simpleng aksidente ang nangyari sa kanya. Siguradong may kinalaman ang mga gangster dito, kaya pala ganoon kabigat ang kanyang sentensya. Nang gabing iyon, nakatanggap ang kapatid ni Dongso ng balita na ang girlfriend ni Do-young ay lasing at kailangang magpahatid sa driver pauwi. Agad sinunggaban ni Dongso ang pagkakataon. Nagpanggap na driver para ihatid siya pauwi. Pagkababa niya ng sasakyan, nagdahilan siyang gagamit ng banyo at matagumpay na nakapagkabit ng panggulo ng palihim sa silid tulugan niya. Kinabukasan, balak niyang dalhin ang ebidensya kay Do-young, pero nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang kapatid na ang karibal na grupo ni Do-young ay sinusubaybayan siya. Tiningnan ni Dongso sa rearview mirror at totoo ngang may dalawang sumusunod sa kanya. Para makatakas sa kanila, kinailangan ni Dongso na iwan ang sasakyan sa supermarket at sumakay ng taxi papuntang kulungan para ipakita kay Do-young ang video na dala ni Dongso. Galit na galit si Do-young. Mapupunta na sa kanya ang yaman ni Do-young. Natatakot ako na malaman niya na nilagyan ng gamot ang inumin niya. Huwag mo nang alalahanin yun. Hindi na rin naman siya makakalabas ng kulungan. Gaya ng inaasahan ni Do-young, noong gabing iyon, ilang preso na inutusan ng Ali Force niya ang biglang sumugod at inatake si Do-young. Pero dahil nakapaghanda na siya, nagawa niyang lumaban. Dahil sa kanyang malakas at matipuno na katawan, hindi naging mahirap para kay Do-young na talunin sila. Nang panahong iyon, natapos na ni Dongso ang ipinag-utos ni Do-young. Kaya tinawagan niya ang nakababata niyang kapatid para maglinis sa bahay ng nobya niya. Akala ng mga nagkabit ng kamera at mikropono na wala siya ngayong gabi kaya basta na lang silang pumasok. Pero di nila inaasahan na bigla siyang uuwi. Kaya nagmadali silang magtago sa ilalim ng kama. Noong mga oras na iyon, nakarinig ng kakaibang ingay ang nobya. Akala niya kung anong masamang espiritu. Pero hindi niya inaasahan na nakabalik na pala si Do-young. Hinabol niya ang nobya niya at walang awang binaril ito ng 2 beses. Pagkatapos, lumapit si Do-young sa lalaking nakahiga sa ospital. Pero nang akmang pipindutin na niya ang gatilyo, may narinig siyang malakas na paghinga. Yun pala, nagtatago sa ilalim ng kama ang magkapatid na Dongso. Nang makita nila ang mga mata niya, natakot sila ng sobra. Noon, akala ng Ali Force na iyon na nalutas na niya si Do-young. Kaya masaya siyang umuwi. Pero pagpasok niya, nakita niya ang bangkay ng kanyang kasintahan na puno ng dugo sa sahig. Pagtingin niya sa sala, nakita niya ang magkapatid na Dongso. Bago pa makapag-react ang Ali Force, tinutukan na siya ni Do-young ng baril sa ulo. Agad na nagmakaawa si Dongso kay Do-young para sa kanya. Humingi siya ng awa dahil sa kanilang nakaraan, pero hindi siya pinansin ni Do-young. Ang resulta, 1 segundo lang ang lumipas. Binaril din sa ulo ang Ali Force. Pagkatapos, itinutok ang baril kay Dongso. Sinubukan ni Dongso na kumalma at kumbinsihin siya na patawarin siya. Pwede pa rin silang magtulungan sa hinaharap at tiyak na kakailanganin niya ang tulong ng isang abogado balang araw. Matapos mag-isip, nagdesisyon si Do-young na patawarin na lang kayong dalawa. Pagkatapos, tinulungan ng magkapatid na Dongso si Do-young na itapon ang bangkay. Nang makita nila ang sariwang dugo na tumatagos sa puting tela, nakonsensya silang dalawa. Kinailangan nilang ubusin ang 1 bote ng alak para magkaroon ng lakas ng loob na itulak ang bangkay mula sa bangin. Para ipagdiwang ang paglaya ni Do-young, nagtipon ng buong grupo para magsaya. Binati nila ang kanilang boss sa kanyang paglaya, at sa parehong pagtitipon. Sa entablado, ipinalabas ang pag-uusap ng Ali Force at ng kanyang kasintahan. Kinabukasan, nagising si Dongso dahil sa bangungot. Dahil sa matinding konsensya, nagpa siya siyang pumunta sa istasyon ng pulis para sumuko. Isa pa, may ebidensya pa rin, yung camera na hindi pa niya natatanggal sa bahay na iyon. Pero nang huminto ang sasakyan sa harap ng istasyon, nang makita ni Dongso ang litrato ng kanyang pamilya, hindi niya magawa. Natatakot siya na kung magpapadalos-dalos siya. Tiyak na hindi patatawarin ni Do-young ang kanyang pamilya. Pagkaalis ni Dongso sa istasyon, nakasalubong niya si Do-young. Kaya kinailangan ni Dongso na ibigay sa kanya. Matapos ibigay ang video na kinunan niya ng palihim, binigyan siya ni Do-young ng 1 cellphone. At sinabing mula ngayon, magkukontakan kayong dalawa sa teleponong ito. Hindi ko akalain na ang unang text ni Do-young ay nagpapapunta sa akin para bisitahin ng isang kasino sa isang isla. Nang makita ang ilegal na kasino, mabilisang tinawagan ni Dongso ang kanyang nakababatang kapatid para ipagbigay alam sa pulis. Nang matanggap ang impormasyon,
Mabilis na tumakas ang mga tao sa kasino. Matapos malaman na siya ay sinaksak sa likod, balak ni Do-yong putulin ang mga daliri ng nakababatang kapatid. Ngunit hindi niya inaasahan na haharangge ni Dong-soo ang talam ng kutsilyo gamit ang kanyang kamay. Habang nagpupumiglas si Dong-soo, lalo namang diniin ng lalaki ang kutsilyo. Dahil hindi kayang tiisin ng kapatid na makitang nahihirapan siya, kinagat niya ng malakas si Do-yong, na ikinagalit nito ng sobra. Samantala, si Dong-soo naman ay pinipigilan ng mga tauhan. Pero maya-maya, bigla siyang tumawa ng malakas, na parang nagbago ang pagkatao. Kaya paano nasasabi ni Do-yong na siya ang pinuno ng pinakamalaking gang sa Seoul, samantalang hindi nyo nga maayos ang isang maliit na sag-alan, at kailangan pang magsumbong sa pulis? Hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa inyo, di ba? Tama ba? Ilang beses na kayong nire-report noong nakaraang taon? 2 beses. Bakit nangyari yon? Balak nyo bang hayaan na lang na magpatuloy ang ganitong sitwasyon? Walang imik si Do-yong. Mukhang may mga paraan din pala itong isang to. Sinabi ni Dong-soo kay Do-yong na sa halip na magbukas ng tradisyonal na sag-alan na maraming panganib, mas mainam na magbukas online. Ang merkado ng online gambling sa buong mundo ay lumalago na. Pero sa Korea, bago pa lang ito. Kung magpapatuloy sila sa ganitong direksyon, magtatagumpay talaga sila. At saka, sa sitwasyon ng batas sa Korea, mahirap silang mahuli kapag nagpapatakbo sila ng online casino. Dahil sa ideyang ito, nailigtas sa wakas ang buhay ng nakababatang kapatid. Kinabukasan, natanggap ni Dong-soo ang balita na isinumbong ng manager sa trabaho ng asawa niya, ang mag-asawa dahil sa paninirang puri. Hindi lang yan, ang abogadong nagtatanggol sa kanya ay dating kasamahan pa ni Dong-soo. Lumabas na noon pa man ay nakikipagsabuatan na ang abogadong ito sa dating boss para tanggalin siya sa trabaho. Nang gabing iyon, ipinakita ni Do-yong kay Dong-soo ang litrato ng abogadong nakita, na naaksidente pala para tulungan si Dong-soo na manalo sa kaso sa korte. Sa manager na iyon, isinaayos ni Do-yong ang aksidente. Matagal ka na sigurong nakakaramdam ng kahihiyan at pagkatalo. Tutulungan kitang alisin ang pagtitimpi na iyan. Ang tagal-tagal mo pang magpaligoy-ligoy. Sa wakas, sinabi na rin ni Do-yong ang tunay niyang pakay. Bibigyan niya si Dong-soo ng 300 million won agad para makapagtayo siya ng online casino. Noong mga oras na iyon, hindi pa agad pumapayag si Dong-soo. Pinabalik lang siya dahil baka dumating ang mga kamag-anak niya anumang oras. At totoo nga, hindi sumipot ang abogadong iyon sa paglilitis kinabukasan. Kaya naman nanalo ang mag-asawang Dong-soo. Pero pagkalabas nila ng korte, nakita nila si Do-yong na naghihintay doon. Ang ganda ng panahon ngayon, Dong-soo, kumain tayo. Hindi alam ni Dong-soo kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Pagkatapos tulungan ni Do-yong si Dong-soo na manalo sa kaso laban sa manager, nagsimula silang magtulungan sa pagpapalago ng sag-alan. Sa online na laro, mayroon akong isang maliit na pabor. Huwag mong hanapin ang pamilya ko. Iyon lang ang gusto ko. Pagkatapos, pinuntahan ni Dong-soo ang kanyang kapatid na programmer. Noong una niyang marinig ang tungkol sa proyektong ito, hindi siya pumayag dahil ilegal daw ito. Pero kung magtagumpay, magkakaroon sila ng pera para lumipat sa Europa. Kinabukasan, nilagyan ni Dong-soo ng bagong gamit ang lahat ng kagamitan sa kwarto ng kanyang kapatid para simulan ang bagong proyekto. Samantala, ang abogadong kalaban ni Dong-soo, ang pagkahuli ng anak niya dahil sa embezzlement ay nagresulta rin sa pagkawala ng karapatan ng ama niyang si Mayor Sang-guk na tumakbo sa Kongreso. Pagkatapos noon, kinailangan ni Sang-guk na pumunta kay Chairman Kim para paimbestigahan kung sino ang gumagawa nito sa anak niya. Samantala, nagkaroon ng ideya si Dong-soo para sa online casino project na ito. Magdedeposito ang mga manlalaro ng pera sa isang sikat na video game sa internet, at pagsasamantalahan nila iyon para kumita ng pera. Pagkatapos niyang magpresenta, lahat ay humanga sa galing ni Dong-soo. Pero ang problema ngayon, saan sila kukuha ng pera? Saan kaya nila kukunin ang ganyang kalaking halaga? Sakto namang dumating ang mga tauhan ni Chairman Kim para guluhin si Do-yong. Kaya nahuli sila at nagdesisyon si Do-yong na humingi ng pera sa kanila. 370 milyon, nagbibiro ka ba? Bibigyan kita ng 5 segundo. Pagkatapos ng 5 segundo, dahil hindi pa rin sumasagot, si Do-yong, sinaksak niya. Tapos, binigyan niya ng 5 segundo ang isang tauhan sa tabi niya. Nagbilang siya, pero bago pa man matapos, yung lalaking hawak nila, sumagot na si Kia. Tapos ipinaabot ng mga tauhan ni Do-yong ang telepono sa kanya para makinig. Maghanda kayo agad ng 470 milyon para sa akin. Tapos ipinadala rin ni Do-yong ang mga litrato niya na bugbog sarado sa Chairman Kim. Mula dito,
opisyal nang nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang gang. Para talunin si Chairman Kim, nakipag-ugnayan din si Sang-guk sa kanya para tumakbo bilang presidente. Kailangan hanapin ni Do-young ang isang Sang-guk na park. Ipinakita niya rito ang isang malita ng pera, tapos ibinunyag sa kanya na sangkot ang anak ni Sang-guk sa kasong embezzlement. Bukod pa rito, nakikipagtulungan pa siya sa mga sindikato para magbukas ng kasino. Nang gabing iyon, napakasigla ng kasino ni Chairman Kim. Bigla itong naging wasak nang ipadala ni Do-young ang kanyang mga tauhan para sirain ang kasino. Pagkatapos, ninakaw nila ang lahat ng pera. Sa huli, ang gang ni Do-young ay nagkaroon ng sapat na kapital para ipagpatuloy ang pagpapalago ng online casino. Ngunit mukhang hindi gaanong maayos ang lahat. Parang bumagsak ang server. Balisa si Do-young, hindi niya alam kung may nangyari. Nakikita kong biglang tumataas ang dami ng mga pumapasok. Hindi rin ako makapag-login sa homepage. Noong natanggap ng mga tauhan niya ang tawag, ipinabatid nila sa boss nila na nakakatanggap sila ng napakaraming tawag para magpalit ng pera. Sa wakas, nagtagumpay sila, walang nag-akala na sa unang araw pa lang ay ganoon nakalaki ang kita. Labis na nasiyahan si Dong-su sa kanyang nakamit na tagumpay. Nang umuwi siya ng gabing iyon, nakita niya ang pagbati ni Kandidato Park sa TV. Talagang masayang araw. Pagkatapos noon, nakatanggap si Dong-su ng mensahe mula kay Do-young na nagsasabing bumaba siya para tingnan ang trunk ng kotse. Agad namang sumunod si Dong-su. Buksan mo ang likod ng kotse, may malita ng pera sa loob. Natanggap ko na ang regalo mo, pero parang may mali. Gantimpala mo yan. Pero hindi lang malita ng pera ang natanggap ni Dong-su. Kasama pa ang isang kotse. Sumakay si Dong-su at sinubukan itong imaneho, pero pagkalipas ng ilang metro, bigla siyang nagpreno. Kahit biglang yaman pagkatapos ng isang gabi, hindi pa rin mapalagay si Dong-su pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Kinabukasan, pinuntahan ni Dong-su ang kapatid niya, at nakita niyang may kotseng puno ng pera na dala ang mga tauhan ni Do-young. Nang makita niya yon, medyo nainggit siya, kaya tinanong niya agad ang kapatid niya kung magkano ba talaga ang kinikita nila. Pero dahil naka-password ang kay Do-young, hindi rin alam ng kapatid niya kahit na curious pa rin siya kung saan napupunta ang pera. Pero nagdesisyon pa rin si Dong-su na isama ang buong pamilya sa Europe. Samantala, si Mr. Park naman, pagkatapos makapasok sa kongreso, ay walang tigil na pinaparinggan si Chairman Kim at si Sang-guk. Sa party na yun, inimbita pa niya si Do-young bilang special guest. Sa gitna ng party, tinawag ni Do-young si Chairman Kim sa isang tabi. Tapos binigyan niya ito ng malaking kahon bilang ganti sa tulong nito. Inilahad ni Chairman Kim ang kamay niya para tanggapin ito. Nang bigla na lang itong binitawan ni Do-young at bumagsak sa lupa. Ang totoo, regalo natin yan para sa paghihiwalay. Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita ulit. Noon, tinawag ni Chairman Kim ang mga tauhan niya para tanungin ang progreso ng investigasyon. Kung bakit biglang yaman ng ganito si Do-young. Nagsimula silang magbukas ng internet cafe isang buwan na ang nakalipas. Napakaganda ng simula nila. Pero walang kwenta tong gagong to. Bakit ba kasi ang yaman niya? May tinatago ba siya? Imbestigahan nyo ng mabuti. Pagkatapos, pumunta siya sa internet cafe ni Do-young. Nagpalingga-lingga pero wala pa ring nakuha. Tapos sumama kay Dong-su papunta sa opisina sa ika-15 palapag. Pero pagbukas ng elevator, hinarang na siya ng mga tauhan ni Do-young. Nung araw na yun, pumunta si Dong-su para magbitiw kay Do-young. Pero sabi ni Do-young, kung sa loob ng 5 minuto, matulungan siya ni Dong-su na makaiwas sa inspeksyon ng pulis, pababayaan siya nito. Buong tiwalang sinabi ni Dong-su na siguradong maayos niya ito. Nang gabing iyon, biglang sumugod ang mga pulis para inspeksyonin ang internet cafe. Matapos makatanggap ng balita, inutusan ni Dong-su ang lahat na magtipon at itago ang mga ebidensya, at ilipat ang mga datos. Gaya nga ng inaasahan, dumating ang mga pulis para mag-imbestiga, pero wala silang natagpuang anumang kainahinala. Dahil nakumpleto ni Dong-su ang kondisyon niya, napilitan si Do-young na makipaghiwalay sa kanya. Bago kami maghiwalay, binigyan pa ako ni Do-young ng maliit na malita. Ano to? Bayad pinsala sa pagkatanggal sa trabaho. Ingat ka sa biyahe mo. Nakahinga ng maluwag si Dong-su. Sa wakas, tapos na ang lahat. Noon, dahil walang nalaman ng alipors na to tungkol kay Do-young, galit na galit si Chairman Kim. Nakakahiya talaga. Pero sa kasamaang palad niya, kinabukasan, habang nag-iimpake siya para umalis ng bahay, nakasalubong niya ang mga tauhan ni Do-young. Matapos siyang pahirapan ng husto, ibinunyag niya ang isang sikreto ni Chairman Kim. Narinig mismo ng tainga ko na si Chairman Kim ay papatayin ng pamilya mo. Si Dong-su, nang malaman ng tungkol kay Do-young, agad niyang sinabihan si Dong-su,
pero abala ka sa pag-aayos ng mga papeles para makaalis ng bansa, kaya hindi mo sinagot ang tawag. Pagkatapos, napansin ni Dongsu na sinusundan ng tauhan ni Do-yong ang sasakyan niya. Nagagalit ka kaya itinabi mo ang sasakyan, tapos bumaba ka para kausapin ang tauhan. Sabi mo, sinusundan mo ba ako? Gusto niya akong patayin? Hindi. Nalaman namin na ikaw ang target ni Chairman Kim, kaya pala sinusundan ka. Pero mukhang hindi ikaw ang pakay nila. Pagkarinig nito, natigilan si Dongsu at agad nagmaneho pa uwi sa bahay ng kanyang ina. Pero ang bahay ay puno na ng usok at may mga ambulansya na. Dali-daling dinala ni Dongsu ang kanyang ina sa ospital. Pero huli na ang lahat. Hindi na siya umabot dahil hindi maganda ang pakikitungo ni Dongsu sa ibang tao. Kaya kakaunti lang ang dumalo sa burol ng kanyang ina. Honey, lumabas ka at tignan mo kung anong nangyayari. Sinunod ni Dongsu ang kanyang asawa. Paglabas niya, nakita niyang maraming bulaklak ang ipinadala. Pagkatapos noon, dinalaw ni Do-yong si Dongsu kasama ang kanyang mga tauhan. Labis itong nakapagpadama kay Dongsu. Kinabukasan, pinuntahan niya si Sang-guk para tanungin kung bakit nakipagsabuatan ito kay Chairman Kim para saktan ang kanyang ina. Pero hindi man lang ito nagpakita ng pagsisisi. Bagkus, nagpakita pa rin ito ng mayabang na ugali. Umupo ka. Sabi ko umupo ka. Gago. Hindi na nakapagtimpi si Dongsu. Galit niyang itinulak ito paupo sa upuan. Hindi ako pupunta kahit saan. Kung may aalis man, ikaw yun. Kinuha niya ang buhay ng nanay ko. Pero buti na lang, bumalik ka sa katinoan at hindi ka lumampas. Nang araw na iyon, nagpasalamat si Dongsu kay Do-yong dahil hinatid niya ang nanay niya. Alam mo bang kamukha mo ang nanay mo? Lalo na yung mga mata mo. Yung sinabi mo sa akin noon, hindi ko alam kung pwede pa ba ngayon. Gusto mong mag-higanti kay Chairman Kim at sa mayor na yun. Parang biro lang, pero gusto kong subukan. Para tulungan si Dongsu na makapaghiganti, unang dinala ni Do-yong ang arsonist sa harap niya. Si Dongsu, na dating mahiyain at mabait, ay tila nagbago na. Nang makita niya ang pangalan ng nanunog sa kanyang ina, agad niya itong sinugod at pinagsusuntok, pero hindi pa rin niya kayang itulak ito sa bingit ng kamatayan. Naiintindihan ni Dongsu na hindi pa rin siya kayang maging kasing lamig ng mga Do-yong, kaya hayaan na lang daw munang sanayin siya ni Do-yong. Hindi nagtagal, natagpuan ng pulisya ang bangkay ng kasintahan ni Do-yong sa tabing ilog, at nagsimula silang mag-imbestiga sa kanya. Habang si Do-yong naman ay magbubukas ng isang virtual currency system, napapalit sa totoong pera, kaya hindi magtatagal at muli siyang yayaman ng husto. Nararamdaman din ng kapatid niya na masyado nang lumalalim ang kanyang abogadong kapatid. Hindi niya maintindihan kung bakit pumayag itong tulungan ang mga sindikato, at napagtanto rin ni Dongsu na naipit na siya sa iligal na negosyo. Mahirap na siyang makaalis mula nang mangyari ang sunog sa kanyang ina. Para bang naging ibang tao si Dongsu, madali na siyang pumapayag sa lahat ng gusto ni Do-yong. Naging mas malupit din siya, pero labis itong ikinatuwa ni Do-yong. Binilhan pa nga siya ng maraming branded na gamit matapos malaman ang tungkol sa bangkay ng girlfriend ni Do-yong. Gusto ni Chairman Kim at ng mayor na gamitin ang pagkakataong ito para alisin ka, pero naunahan na sila ni Do-yong. Nang gabing iyon, biglang inatake ni Do-yong ang mga tauhan nila. Tapos itinapon ang lahat ng ilegal nilang ari-arian sa mismong ilalim ng gusali. Kinabukasan, ang balita tungkol sa mayor na iyon ay agad na naging mainit na usapan. Sinabihan din ni Do-yong si Dongsu na isama ang ilan sa mga tauhan ni Chairman Kim. Sumuko sila sa istasyon ng pulis dahil sa panununog, at agad nilang isiniwalat na si Chairman Kim ang utak. Anong sinasabi mo? Ako ang nanunog. Sa partikular, nagtapat sila 3 araw na ang nakalipas. Inutusan mo raw sila na manunog sa loob mismo ng opisina mo sa kumpanya. Sinusubukan niyang magdahilan, pero lalo lang niyang ibinubulgar ang katotohanan. Sabi ni Dongsu, kung mabilis siyang sisuko at isisiwalat ang kasabwat niya na si Mayor, babawasan ng korte ang kanyang sentensya. Ayaw nang magsayang ng oras ni Dongsu sa taong ito. Umalis agad siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Pagkaalis ni Dongsu, kinuha na naman ni Chairman Kim ang abogadong ito para ipagtanggol siya. Nangako rin ng mayor na ilalabas kaagad siya mula roon. At tulad nga ng inaasahan, pagkaraan ng 3 araw, nagdahilan si Chairman Kim na may sakit siya kaya pinalabas nga siya. Pagkatapos malaman ang nangyari, nagkasundo sina Dongsu at Do-yong na hindi ang mayor ang humingi ng tulong kay Chairman Kim, kundi si Chairman Kim ang pinagtaksilan niya. Nang araw na iyon,
dinalhan ni Dong-soo si Chairman Kim nang ipinapakita ng mga litratong ito na sinaksak ng alkalde ang kanyang mga kaalyado sa likod. Sa tingin ko, mas naiintindihan mo ang sitwasyon ngayon kaysa dati. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano ang dapat mong gawin. Nang lumabas si Dong-soo sa silid ng ospital, hindi niya sinasadyang nakasalubong ang isang kahinahinalang lalaki. Lumabas na siya pala ang ipinadala ng alkalde para puksain. Dahil sa masamang kutob ni Chairman Kim, si Dong-soo, mabilis na bumalik sa silid ng ospital para pigilan ang mamamatay tao. Pero paano naman kaya mapapantayan ni Dong-soo ang lakas niya? Sa gitna ng matinding paghihirap, akala ko'y malapit na akong magpunta sa kabilang buhay para makita si inay. Tapos biglang sumulpot si Do-young para iligtas ako. Nang gabing iyon, tinawagan ng mayor ang mamamatay tao para alamin ang sitwasyon, pero natuklasan niyang nasa loob ito ng trunk ng kanyang sasakyan. Si Chairman Kim, na nakaligtas, ibinunyag ang lahat ng kasalanan, ang maruming gawain ng mayor sa media. Sa wakas, naalis din ni Dong-soo ang isang kaaway. Nang araw na iyon, dinalaw ni Do-young si Chairman Kim sa kulungan. Hindi talaga bagay sa akin tong damit bilanggo, pero sa tingin ko bagay sa'yo, at pinaalalahanan pa ni Chairman Kim si Do-young na huwag maliitin si Dong-soo. Mukhang hindi basta-basta si Dong-soo, kaya niya siyang tradorin kahit anong oras. Alam naman ni Do-young na may panganib ang makipagtulungan kay Dong-soo, pero mayroon din namang benepisyo, kaya mayroon na siyang ibang plano para kay Dong-soo. Pagkatapos maipakulong ni Dong-soo si Chairman Kim, mabilis siyang sumikat at pinag-aagawan ng mga kumpanya sa industriya. Sa hinaharap, hindi ka na magiging ordinaryong abogado, magiging isang taong kilalang kilala ka. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Dong-soo na darating ang araw na igagalang siya ng lahat. Ang kanyang trabaho at estado sa buhay ay biglang umangat, kaya na niyang pagsabihan si Do-young. At itong si Do-young, napakatalino, alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para bigyan ng presyon si Dong-soo. Sige, gawin mo ang lahat ng sinabi mo. Pagkaalis ni Dong-soo, inalala ni Do-young ang sinabi sa kanya ni Chairman Kim. Totoo nga, hindi madaling kalaban si Dong-soo. Nang gabing iyon, nagdesisyon ang mayor na kalimutan ang lahat ng sama ng loob kay Do-young, at gusto niya itong pabalikan para makipagtulungan sa kanya. Kung magtutulungan tayo, mawawalan ng saysay ang batas. Kahit anong gawin mo, aayusin ko para sa'yo. Isang politiko na may mataas na posisyon na nakikipagtulungan kay Do-young. Isang gangster. Sino ang makakalaban doon? Nang gabing iyon, pinuntahan ni Dong-soo si Do-young tungkol sa kung paano natin tatanggalin ang alkalde. Tanggalin na raw ang alkalde. Nanggaling mismo sa bibig ng isang abogado. Kaya si Do-young, na mabait naman, nagkaroon ng magandang ideya. Kaya pagkalipas ng ilang araw, inimbita niya si Dong-soo at ang alkalde sa isang madilim na silid. Doon nalaman ni Dong-soo na palihim palang kumampi si Do-young kay sanggok ng hindi niya alam. Ibinato ni Do-young ang isang kutsilyo sa sahig, tapos inutusan niya silang dalawa na maglaban. Kung sino ang makaligtas, siya ang makikipagtrabaho. Paglabas ni Dong-soo mula sa silid na yun, nandoon na si Do-young naghihintay, at ang pagkamay na yun ang opisyal na nagmarka ng kanilang pagtutulungan. Matatag na samahan ng dalawa, isang gang ng mga kriminal na nakipagtulungan sa isang kilalang abogado. Tiyak na magtatagumpay sa tulong ni Do-young. Ang karera ni Dong-soo ay lalong umunlad, kaya na nga niyang magbukas ng sarili niyang law firm. Ngayon na magkasama na kayo, wala nang dapat itago sa isa't isa. Nang gabing iyon, tinanong ni Dong-soo si Do-young kung bakit siya pumayag na pumasok sa gang. Wala ring dapat itago si Do-young kaya ikinwento niya ang lahat kay Dong-soo noong mga panahong iyon. Bata pa siya, dahil patuloy na nag-uutos ang Chairman Kim na yun sa boss niya, kaya pati siya ay minamaliit. Pakiramdam niya, walang kakayahan ng boss na yon, kaya nagdesisyon siyang pabagsakin ito para siya ang mamuno. Pagkarinig nito, naramdaman ni Dong-soo na isang taong mahina tulad niya. Baka mamaya, bigla na lang akong saksakin sa likod ng isang yon. Pagkaalis sa bahay ni Do-young, nag-alok si Dong-soo ng pakikipag-ugnayan sa isa pang gangster para labanan si Do-young. Pero matagal nang pinasusundan ni Do-young si Dong-soo, at natuklasan niya ang palihim na ginawa nito kagabi. Kaya nang gabing yun, nagpadala siya ng mensahe kay Dong-soo para magkita sa isang restaurant. Pagbukas ni Dong-soo ng pinto, nakita niya ang gangster kagabi na nakaupo na roon. Sinubukan ng dalawang lalaki na kumalma at ipaliwanag kay Do-young na nagkita sila kahapon para pag-usapan ang mga ari-arian ng kumpanya. Dahil sa sobrang takot, kinailangan agad na mag-text ng gangster kay Dong-soo na huwag na silang magkita ng sarilinan.
Pagkalipas ng ilang araw, sa isang pagdiriwang ng pagbubukas, dumalo si Dongsu, pero pagdating niya sa pinto, hinarang siya ng mga tauhan ni Do-young. Sa dahilang wala raw siya sa listahan ng mga bisita, labis na ikinagulat ito ni Dongsu. Kinabukasan, dinala ng nakababatang kapatid ni Dongsu ang isang malaking bag ng pera kay Do-young, at hiniling sa kanya na palayain ang kapatid niya. Balak ko rin sana, pero hindi ko inasahan na noong araw na iyon, natagpuan ng pulisya ang bangkay ng mayor sa bahay ng nakababatang kapatid. Pagkatapos, dinala ang nakababatang kapatid sa istasyon ng Dongsu. Nang matanggap ko ang balita, alam ko agad na si Do-young ang may kagagawan ng lahat. Tinanong mo kung bakit ko ginawa yon. Tingnan mo muna ang sarili mo. Lahat ng gusto mo, ginawa ko, pero pinagtaksilan mo ako. Tapos na tayo dito. Mula rito, ang labanan sa pagitan ng lider ng sindikato at ng abogado ay opisyal nang nagsisimula. Pagkababa pa lang ng telepono, nakaramdam na agad ng masama si Do-young. Matapos uminom ng isang basong alak, nakita niyang may mga anino sa loob ng bahay. Pero hindi siya tumakas, sa halip, pinili niyang harapin sila ng harapan. Isa-isa silang sumugod, pero malakas na lumaban si Do-young. Diretso siyang sumaksak ng sumaksak hanggang sa isa na lang ang natira, nang dumating ang mga pulis. Itinutok ng mga pulis ang kanilang baril sa kanya. Mga pulis, niloko ako ng abogadong yun. Hindi pa maintindihan ng pulis kung ano ang nangyayari. Biglang sumugod ang dalawang lalaki mula sa likod at sinaksak siya. Mabilis na inagaw ni Do-young ang baril mula sa pulis. Tumakas siya at naging wanted na kriminal. Noong panahong iyon, nakipag-ugnayan si Dongsu sa kongresista Park at nailabas ang kanyang kapatid, pero pagka-uwi niya, pinuntahan siya ni Do-young. Nagdesisyon siyang gawing bihag ang kapatid niya. Para makipagkita si Dongsu sa kanya, pumunta si Do-young sa tagpuan at hinarap silang magkapatid ng mag-isa. Sinamantala niya ang pagkakataon ng masaksak si Dongsu at hindi makatayo. Susubukan niyang dukutin ang mata ng kapatid mo, pero mabilis na kinuha ni Dongsu ang baril at binaril siya. Kaya naglaban silang dalawa ulit at sabay na bumagsak pababa ng hagdan. Pero sa pagkakataong ito, mas pinalad si Dongsu. Agad niyang kinuha ang baril at pinaputukan si Do-young ng ilang beses. Nang masigurado niyang patay na ito, saka siya lumapit sa kapatid niyang naghihingalo. Iwan mo na ang lahat at mamuhay ng payapa at tahimik. Nang makitang hindi na humihinga ang kapatid niya, itinutok din ni Dongsu ang baril sa noo niya. Pero sa huli, hindi pa rin niya nagawang kalabitin ang gatilyo. Dahil iniisip niya ang kanyang asawa at mga anak, 3 buwan mula ngayon, kakandidato si Dongsu sa posisyon sa pambansang asembleya. Sa pagsagot sa mga reporter, buong tapang pa niyang sinabi na kung mananalo siya, sisiguraduhin niyang mawawala ang mga online casino. Isang kilalang gangster at isang matapat na abogado, nagsosyo sa negosyo, pero sa huli, isa ang namatay, at ang isa naman ay pinuri ng media. Si Dongsu ay naging isang taong may pera at kapangyarihan, pero sa tingin mo, sulit ba ito kung isa-isa namang umalis na silang lahat?